Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel ang nagpabigat ng trapiko sa EDSA ngayong hapon. Patay ang biktima kaya nawala ng kontrol sa kanyang minamaneho na bumangga sa ilang sasakyan. Ang kasama niyang babae at bata agad namang tinulungan ng isang rider na nakausap po ng GMA Integrated News. At live mula sa EDSA, nakatutok si Mark Salazar. Mark. Mel, Emil, Vicky, isang insidente ng pamamaril ang sanhi kung bakit kinailangang isara ang EDSA Ayala Tunnel ng ilang oras na nagdulot naman ng pagkahaba-habang traffic. Mahigit 10 kilometrong haba ng traffic dito sa EDSA southbound kanina. Isang insidente nga ng pamamaril yang pinapakita naming video sa inyo at makikitang nakasadsad pa nga sa gilid ng EDSA Ayala Tunnel. Southbound ang puting multipurpose vehicle na ito matapos ang pamamaril bandang alas 2 ng hapon. Ayon sa mga saksi, binaril ng isang nakasakay sa kotse ang driver ng puting sasakyan na iyan. Ayan, kita pa nga yung tama ng bala na tumago sa salamin ng kotse. Agad na binawian ng buhay ang biktima na tinatayang nasa 40 hanggang 50 anyos. Dahil sa pamamaril na wala ng kontrol ng sasakyan ng biktima dahilan para mabangga ang ilang motorsiklo. Ayon sa saksi, agad na tumakas ang suspect na sakay ng kotse. Hindi pa malinaw sa ngayon ang motibo ng pamamaril. Ang biktima ay may kasama raw babae at bata sa SUV na tinulungan naman ng isang motorcycle rider pagkatapos ng insidente. At nakausap ng GMA Integrated News ang rider na ito. Pakinggan nyo ang kanya naging pahayag. Nakita ko si ate, hawak-hawak niya si baby, humihingi ng tulong, pinara ako. Sabi sa akin ni ate, galing daw silang BGC, hindi lang daw sila nagkabigayan sa kalsada, sa daan. Yun, pailalim daw sila, tapos yung Mercedes-Benz na kulay itim, paakit daw nung Ayala, yun, bigla na lang daw pong may isang putok lang daw. Tapos yun, nakita niya na yung driver niya, na nag-aagaw buhay na. Dahil hindi naman mabilis magproseso ng crime scene kumpara sa ordinaryong vehicular accident, kaya ang tukod ng traffic ay umabot mula dito sa Ayala hanggang sa May Santolan. Hanggang sa mga puntong ito, hindi pa nagbibigay ng update ang Makati City Police tungkol naman doon sa krimen at sa kaso. Samantala, nagpapatuloy ang spillover ng traffic na ito. Makikita nyo sa aking likuran na pulang-pula. Ang traffic na ito ay umaabot pa rin lampas ng Ortigas. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.